Eto na lang, ako magtatanong. Kimi, kanino galing yung bulaklak na pinost mo Yun. ng Valentine? Eto magandang tanong. Okay? Eto magandang tanong kasi isinare yan ni Kimi publicly. Yan yung nakakakilig na part. Diba? So, ayan. Day. Ala, super naman. Kanino daw galing Kimi? Di ba ikaw si Kim. Kimi? Kanino galing? Siyempre. Kanino? Sarili, charot. Siyempre, sa kanya. Sa kanya, kay Pao. Siyempre sa kanya. Kay Pao. Yes. Pao, sa'yo galing? Just to confirm? Yan ang gusto kong tanong. Yan ang gusto kong sagot. Yung tipong ngingiti muna ng kinikilig bago sumagot. Sa akin. Diba? Tapos yung post mo, Kim, sabi mo, ay, babae pala ako. Ganun, tama. Yes, ang dami kasing mga babae naglalakad sa daan nung araw na yun. Oh. Siyempre nadadaanan ko lang, galing ako showtime. Dami naman mga naglalakad na nakahawak ng bulaklak. Ito mga to, super naman talaga sa pagka-long hair. Pag uwi ko ng bahay, hala, may flowers din pala ako. Girl pala Wow! ako. Ganon. Yun. So mga kachika, nung nakaraan sinabi natin na umaga natanggap yung flowers. So correct natin, pag uwi daw ni Kimi from showtime. So most likely, nagkita sila after na ng showtime. Diba? So mga chika, ang cute nung sagot ni Kimi. And Paulo confidently admitted siya yung nagbigay. And dito mga chika, pansinin nyo rin, si Kimi sinabi niya na walang ibang nagbigay sa kanya ng flowers. Di ba? Sabi niya, dami niya daw nakikita sa showtime, nagbibinibigyan ng flowers yung mga babae. Pero siya, nung pag-uwi niya, dun niya lang daw na-realize na babae din daw pala siya kasi meron din siyang flowers. So basically means, si Paulo lang yung nagbigay sa kanya ng flowers. Doon sa mga bashers nagsasabi, hindi daw si Paulo nagbigay noon, kalokohan yan. Inamin nila pareho dito yan. Okay? So, inamin yan ni Kimi tsaka ni Paulo. Lang yun. I know it's too personal to share, but how does it feel lang na parang somebody sending you a flower and it's Paolo pa, from Paolo pa? Siyempre nakaka-girl talaga pag bigyan ka ng flowers on Valentine's. Kasi hindi naman yan sa gaano kalaki yung bulaklak, super dami, ganyan. Wow. It's the thought that It's the counts. thought. Na naalala ka, oy, thank you. Salamat. Wow. Pao, anything to add sa pagpapadala mo ng bulaklak kay Kim? Wala naman. Masaya ako na masaya ka. Gusto mo ba i-share yung letters? Kimi, can you? Yes, the letter goes like this. So, kumanta pala. Nilabas no? Eto na, babasahin ko na sa iya. Okay na yun. So, ano na, masaya siya na masaya. Ayaw talaga sabihin na pero may letter. So, ibig sabihin, hindi naman completely secret. May letter, hindi lang syempre masabi yung laman. Pero yung moment na ang isang tao nagbigay ng letter sa isang tao, it simply means he or she is very special. Diba? May message eh. Happy din ako na napapahappy niya ako. Baka sarili mo na. So would you say, Kim, that you already found happiness? Super naman you already found happiness. But Ayun we na. have to be happy every day. Kino-corner na ni MJ Felipe, mga chika. Kino-corner na siya. Kasi diba, hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin bukas Tama. or sa susunod na taon. So, kung ano man ang nagpapasaya sa'yo ngayong taon, i-cherish mo na. Yan. Wow. Hindi ko nadadagdagan baka... Oh. Thank you, Alex. Next, Aaron. Sino magtatanong? Yes, Alan, ito ang parating curious, wala iba kundi si Alan Sangkon of Stars Photog. Kasi parang kasi lagi sinasabi curious lang ako. Curious talaga ako, 'di ba? Behind the scene nung pinakita kanina, yung lipstick, yung nag-viral yun eh, 'di ba? How was that scene? Parang hindi ba sinasadya yun na na-transfer yung lipstick mo doon sa sa labi ni Paulo or parang hindi ko pwedeng tanong anong lasa nung nung lipstick ni Kim. Lasa? Pero hindi yan. Kakaloka yung lasa. Hindi. How was the scene? How do you prepare for that? Yung preparation parang bigla na lang din. Pero naalala ko lang yung scene na yun. After nung scene, nagtatawanan lahat ng tao tapos hindi ko alam kung bakit. So yun pala, mukha na pala akong clown.
That's why you said clown. Okay. Yung lipstick kumalat. Alan, Si Kim naman. Kimi. Ako, hindi siguro smudge-proof yung lipstick na ginamit ng makeup artist. I-try ko sa'yo. Para malaman mo. Hindi na puro tanong. Hey, go mga training ni Vice ganda sa'yo. Ay, sorry. Kasi natanong siya ano daw Okay, feeling okay, para okay. ma-feel niya. Natawa kay Si Kim na Kimi. sumagot na. Parang namimilos ito. Curious siya eh. I know. Okay, Alan. Thank you. Inamin na talaga ni Kim Chu na ang nagbigay ng flowers sa kanya noong Valentine's Day ay si Paolo Avellino. Dahil dito, kinilig talaga ang maraming fans, lalo na ang mga Kim Pao supporters. Ano ang sinabi nila? Sa isang press conference, tinanong si Kim kung kanino galing ang bouquet na nasa post niya noong araw ng mga puso at tinuro niya si Paolo bilang sender. Si Paolo mismo ay kinumpirma naman na siya nga ang nagpadala ng bulaklak. Ang simple pero sweet na pagiging totoo nila sa moment na yon ang dahilan kung bakit maraming fans ang talagang kinilig. Magandang pag-usapan ng balitang ito dahil natural lang nakiligin ng fans kapag may ganitong sweet at honest na pag-aamin mula sa mga iniidolo nila. Yung pag-aamin ni Kim Chu kung sino ang nagbigay ng flowers sa kanya at na si Paolo Avellino nga iyon ay isang simpleng gesture pero malaki ang epekto sa fan community. Narito ang masasabi ko tungkol dito. Una, totoong nakakakilig para sa fans. Kapag may malinaw na sagot at walang paligoy-ligoy, mas lalo itong kinatutuwa ng supporters. Hindi man ito direktang pag-aamin ng relasyon, pero yung pagiging open sa ganitong detalye ay nagbibigay ng kilig at excitement. Small gesture, big impact. Bulaklak lang sa paningin ng iba, pero sa showbiz at fandom culture, ang ganitong gesture ay may emotional weight. Simbol ito ng thoughtfulness at respeto, kaya mas pinapahalagahan ng fans. Nakakatulong sa love team chemistry. Kung may projects o tagubalan sila, ang ganitong real-life moments ay lalong nagpapalakas ng on-screen at off-screen chemistry sa mata ng publiko. Dapat pa rin may balance. Kahit nakakatuwa ang kilig, mahalaga pa rin na igalang ang personal boundaries nila. Hindi lahat ng sweet gesture ay automatic na confirmation ng mas malalim na relasyon. Minsan, genuine friendship o mutual admiration lang din. Sa kabuuan, positibo at feel-good na balita ito. Walang kontrobersya. Puro good vibes, kaya understandable kung bakit kinilig ang maraming fans. Kung magpapatuloy ang ganitong natural at respectful na interaction nila, mas lalo pang susuportahan ng mga tao. Ang balitang pag-aamin kung sino ang nagbigay ng flowers kay Kim Chu at na si Paolo Avellino nga iyon ay isang classic na halimbawa ng small moment, big kilig sa mundo ng showbiz at fandom culture. Kahit simpleng gesture lang ito sa unang tingin, malaki ang naging impact nito sa fans dahil may halong sincerity, timing at emotional connection. Narito ang mas mahabang reaction ko tungkol dito. Una, malakas ang dating ng honest confirmation. Sa showbiz, maraming pagkakataon na iniiwasan o nililihis ang sagot para manatiling mysterious ang mga bagay. Kaya kapag may direktahang pag-amin, lalo na tungkol sa isang sweet gesture, mas nararamdaman ng fans na totoo at hindi scripted ang moment. Doon nanggagaling ang kilig sa pagiging natural at hindi pilit. Ikalawa, ang pagbibigay ng bulaklak ay matagal ng simbolo ng appreciation, admiration at sweetness. Kapag ginawa ito sa isang spesyal na araw o meaningful na pagkakataon, mas lumalalim ang dating. Para sa fans, hindi lang ito bulaklak, isa itong mensahe. Kahit walang label o deklarasyon ng relasyon, may emotional signal na nababasa ang supporters, kaya mabilis kumalat ang kilig online. Ikatlo, malaki ang papel ng fan investment. Ang mga tagahanga ay matagal nang sumusubaybay sa kanilang interactions, interviews, events, body language, biruan at paraan ng pakikitungo sa isa't isa. Kaya kapag may ganitong pag-aamin, parang reward moment ito sa mga matagal nang nagsiship o sumusuporta ng relasyon nila. Pakiramdam nila may validation ng mga napapansin nilang chemistry. Ikaapat, magandang halimbawa rin ito ng low drama,
high positive energy news. Sa dami ng kontrobersya at negatibong balita sa showbiz, ang ganitong kwento ay nagbibigay ng light at feel-good na usapan. Walang paninira, walang away, puro kilig lang. At sa totoo lang, kailangan din ng audience ng ganitong klaseng balita paminsan-minsan. Ikalima, mahalaga pa ring tandaan ang respeto sa personal boundaries. Kahit kinikilig ang fans, hindi dapat pilitin ang kahulugan ng bawat gesture. Posibleng may special meaning ito, posibleng simpleng thoughtful act lang din. Ang pinakamagandang approach ng fandom ay kiligin, mag-enjoy, pero huwag mang pressure. Mas nagtatagal ang magandang samahan kapag walang pilitan mula sa publiko. Sa kabuuan, ang reaksyon ko ay, ito ay isang wholesome at charming na moment na nagpapakita ng genuine na connection at kabaitan. Nakakadagdag ito sa good image nilang dalawa at nagpapasaya sa fan community. Hindi man ito direktang love story confirmation, sapat na ito para magbigay ng ngiti at kilig. At minsan, yun lang talagang hinahanap ng mga taga-suporta. May isa pang mahalagang puntos na pwedeng idagdag sa balitang ito tungkol sa pag-aamin ni Kim Chiu na si Paolo Avellino ang nagbigay ng flowers, lalo na kung titingnan natin ang mas malawak na epekto nito sa fans, image nila at showbiz dynamics. Una, malakas ang dating ng public interest sa tandem nila. Sa bawat sweet at natural na interaction na lumalabas sa interviews o events, mas tumitibay ang curiosity ng publiko. Hindi lang fans ang naaakit, pati casual viewers nagiging interesado. Ibig sabihin, tumataas ang recall at engagement nila bilang pair o collaborators. Ikalawa, good PR ng hindi pilit. Ang ganitong moment ay magandang publicity pero hindi mukhang scripted. Kapag organic ang dating, mas epektibo kaysa sa heavily promoted na pakilig. Mas nagtitiwala ang audience kapag parang kusa lang nangyari ang moment. Ikatlo, nakakatulong sa brand value nilang dalawa. Para kay Kim, nagpapakita ito na appreciated at valued siya. Para kay Paulo, lumalabas ang gentleman image. Ang ganitong narrative ay nakakadagdag sa positive public persona nilang dalawa. Ikaapat, fan culture fuel ito, pero dapat healthy. Dagdag ito sa kilig content ng fandom, edits, posts, reactions at discussions. Pero magandang paalala rin na manatiling healthy ang pagsuporta. Enjoy the moment without pressure or toxicity sa ibang artists o fans. Ikalima, timing matters. Kapag ang sweet reveal ay nangyari malapit sa special occasion o project appearance, mas tumitindi ang impact, nagiging mas memorable ang balita at mas pinag-uusapan online. Ika-anim, hindi lahat ng kilig ay kailangang agad na lagyan ng label. Isa sa pinakamagandang idagdag na perspective, pwedeng kiligin at mag-enjoy ang fans kahit walang official relationship confirmation. Minsan, ang mystery at natural na sweetness ang mas tumatagal sa interes ng tao. Sa kabuuan, ito ay isang wholesome at charming na moment na nagpapakita ng warmth, respect at natural na connection. At iyon mismo ang dahilan kung bakit malakas ang dating nito sa fans. Kapag ganitong klasing balita ang umiikot sa fandom space, mas nagiging positibo ang usapan.